Yung mga boss, meron tayo ditong bagong project, Toyota FJ Cruiser. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ikakabit ko. Okay, ito yung FJ Cruiser natin mga boss na kakabitan ko siya nung ito, yung turning light. Yung turning light niya na, alam ko sequential light yan eh. Yan yung papalitan ko. Tapos dito, yan yung stock. Okay, tingnan nyo maigi yung stock niya. Yan yun. Dito sa kabila. Yan. Smoke type na yung ikakabit ko dyan. Okay? Yan yung itsura niya. Pakita ko lang sa inyo yung ikakabit ko. Yan. Ito yun. Baka may magtanong mga bossing. Dala ni bossing customer to. Yan. Ang alam ko, order niya ito sa Shopee or Lazada. Yan. Okay? Ito ay pang kaliwa. Yan. Diyan ko ikakabit yan. Okay? Meron siyang kasama dito na kung makita nyo, meron siyang socket. Yan. Ito ay para sa park light or ignition on. Depende sa gusto nyo. Pero titingnan ko muna kung sa park light ko na ito ilalagay. Or tatanungin ko si bossing customer kung saan niya prepare na ikabit ito. Okay? Tapos ito, kung makita nyo, may socket siya. Ito yun. Kumbaga sana ano niya, yung pinakang canvas o canceller kung tawagin. Yan. Nilagyan lang nila ng box para maganda itsura. Pero same lang din naman yan ng mga canceller na nabibili. Yan. Oops, may kasamang panikwat. Okay, same lang din naman yan ng kabila. Okay. So ngayon, kakalasin ko na muna yung grills. Tapos yung buong headlight, kakalasin ko yan. Ito kasi, pag kinakalas, mga boss, kung nakita nyo na yung kung paano ako magkalas ng ganito, ito ay kasama ng headlight. Yan, pag kinalas mo ito magkakasama yan. So yun, kakalasin ko na muna ito. Okay, kakalasin na natin mga boss. Una, clip natin dito, tanggalin natin yung tapat ng orange na ilaw. Magkabilang dulo yan dito. Yan. Tapos, tornilyo sa gitna mga boss. Dalawa lang yan. Yan. Tapos dito sa isa, ganun din. Okay. Tapos, tatanggalin na natin dito yung pinaka-grills. Yan, ganun lang. Tapos, hilahin lang natin yan, ganyan. Yung. Okay, nakalas ko na yung grills, mga boss. Ang kakalasin nyo lang dyan una, clip dito. Tapos, clip din dito. Tapos, tornilyo yon, dalawa. Tapos hihilahin nyo lang yun. Iangat nyo lang ng kaunti dito kasi nasabit yun dyan. Pagka naiangat nyo na yung dalawa na yun, pwede nyo nang hilahin yun. Puro clip lang yun. Yan, dito, dalawa. Tsaka dito. Tapos yan, pagkakalasin na natin itong mismo orange na ito, yung turning signal, yan ay kakalasin nyo pati itong headlight. Yan. Okay? Tapos dito, kakalasin nyo rin ito. Itong part na to. Pakita ko sa inyo. Gamitin natin yung panikwat niya. Susungkitin nyo yan dito. Yan. Pagka umangat na yun, pwede nyo nang hilahin yan. Yung. Ganun lang. Yan. Ito yung pinaka-clip niya. Tapos ito, ano lang yan, plastic clip lang din. Okay. Kailangan nyo lang angatin dito para madukot nyo ng kamay dito sa ibabaw. Okay. Tapos dito sa kabila, ganun din syempre. Aangatin nyo lang yan, kaunti. Yun. Ganun lang. Or kahit sikwatin nyo lang dito sa part na to. Yan, kasi kaya kailangan natin tanggalin yung gawa nitong tornilyo na to. Sa dalawa, tatlo. Pag natanggal nyo na yung tatlo na yun, same dito sa kabila. Yan, tanggal nyo na lahat yan. Pwede nyo nang bunutin lahat. Pull out lahat yung buong assembly na to. Tapos may tornilyo dito. Saka natin papalitin yung bagong turning signal light natin. Yun yung sequential. Okay, kalasin na natin.
Gamitan lang natin ng socket na Gis or Phillips screw. Kaya din naman yun ng Phillips screw. Subukan natin ang Phillips screw kung kakayanin na siya. Mukha naman kaya eh. Yan. Tapos dito sa ilalim ganun din. Kaya na ng Phillips screw. Kung may Gis na socket kayo or Phillips screw, pwede na rin naman. Kasi plastic lang naman yung niya, yung kaasawa ng tornilyo. Tapos dito, ganun din. Tapos dito, Phillips screw na lang gamitin niyo mga boss. Tatlo lang naman yun. Tapos dito na natin ilalagay yan para magkakapod yung tornilyo niya. Tornilyo ng headlight at tornilyo ng grills. Phillips screw lang gamitin niyo, pwede na yun. Hindi naman matigas tanggalin. Yan, tapos dito. Yan, ganun lang pagtatanggal ng ng mismong headlight assembly niyan. Tapos yan, pagka natanggal nyo na yun, hugutin nyo ng pag ganito. Tapos yan dito. Yeah. Yung. Yan, ganun lang mga boss. Tapos itong turning signal light, tanggalin nyo na ng yan, isang diretsyo. Tapos yung headlight natin, kuha lang tayong Phillips screw o cutter wire pala. At yung nakakable tayo yung ating headlight. Okay, gamitan natin ng cutter wire para matanggal natin yung nakakable tayo. Yung para matanggal natin yung sa headlight niya. Yung, ganun lang. Same lang din doon sa kabila. Kapag natanggal niya na yung mga tornilyo, hila lang yan. Yung, ganun lang. Tapos, tignan natin yung naka-cable tie din. Kaya kailangan natin ng cutter wire. Okay, all goods. Yan, okay na. Ganun lang mga boss. Pakita ko lang sa inyo. Okay, natanggal ko na mga boss yung ating headlight assembly. Yan. Tapos dito, ito yung sinasabi ko sa inyo, tornilyo dito, isa, dalawa, tatlo. Kaya sabi ko sa inyo, pwede na sa Phillips screw yung gamitin natin kasi plastic lang naman yung pinagkakapitan niya. Pati dito. Kaya Phillips screw, all goods na yan, kahit di na yung Gis na socket. Tapos dito yung tornilyo ng headlight, same lang din dito sa kabila. Ganun lang din. Ito lang din yung 1, 2, 3. Okay? So ngayon kakalasin ko na itong mismong orange na ito or yung sa signal light. Ang tornilyo niyan mga boss ay ito lang. Number 8 na socket ito. Tatlo. Pagka natanggal nyo na yan, bunot na lahat yung all goods na yan. Okay? So yun. Kakalasin ko na muna to. Okay, kalasin na natin mga boss. Dito, open na 8. Open na number 8. Ayan. Yun lang naman ang kailangan natin dyan para matanggal itong lumang o original na turning signal assembly. Ayan, ganun lang. Kung may socket kayo na 8, ay mas maganda. Pero kung wala, open lang, sapat na yun. Open na socket. Open na 8. Number 8. Okay, nakalas ko na mga boss. Ito na yon. Tatlong tornilyo lang yan, number 8. Ayan yung mga sizes niya. Ayan. Tapos pag natanggal nyo na yung pinaka-tornilyo niyan, aangatin nyo lang yan. All goods na yun. So ayan yung setup niya. Ang ipapalit ko na dyan, ay pakita ko na sa inyo. Okay, ito na ipapalit ko mga boss. Ayan. At kung makikita nyo dito, doon sa original niya, ipa-plug lang natin yan. Pati ito.
Yan, plug and play yan mga boss. Tapos ito, ipa-plug lang din natin yan dito sa kulay dilaw na wire na to. Yan, connector socket. At ito, ipupwesto lang natin to na yung hindi makakasagabal. Somewhere rin dyan. Tapos ito, baka ilagay ko na lang sa park light. Tatanong ko na lang si bossing kung sa park light nga or sa on. Okay? So yun, bubuhin ko na yan dito. Yan yung orange. Ito ay pang right side. Yan, right side. Yan. Okay? So yun, bubuhin ko na ito dito. At ayan na nga mga boss, nabuo ko na. So hindi ko na pinakita kasi basic lang naman maglagay nun. 3 tornilyo lang yan. At hindi rin kayo magkakamali dahil naka-design talaga siya para sa left at para sa right. Yan, okay? Tapos dito, yung white na kulay, ay ako na daw bahala, sabi ni Bossing. Ngayon, titignan ko kung ano ang galaw niya kapag ka sa park light ko itatap ito. Okay? Doon pa lang tayo magbabase. Yung iba kasi niyan, kapag ka nilagay natin sa park light to, hindi siya gumagana yung turning light. May mga ganong style ng mga DRL type or mga ganitong LED type. Kaya yung iba napipilitan ilagay sa ignition on or pagkabuhay ng susi, buhay na agad siya. Ay ngayon, titingnan muna natin kung sa park light, all goods na lahat yan. Okay, same lang din dito sa kabila. So ikakabit ko na muna doon, madali naman na yan. Okay, ganyan ang ginawa ko muna mga boss. Pakita ko lang sa inyo yung setup. Ayan. So yung canceller, ayan, diyan ko na nilagay. So ididikit ko na lang yan dito. Maalin lang dito kung saan ko dyan pwedeng idikit. Tapos, dahil nga sabi ni Bossing ay katulad na lang nung dati or park light na lang ko nilagay. Yun ang pagkakasabi. At sabi rin naman sa akin ni Bossing ay bahala ka na kung anong mas maganda. Ay sabi ko, original niyo ay park light. Ay di park light na lang din nilagay namin. Ayan. Dahil dito, ang park light niya ay kulay green. Ayan. Dito sa left side, tapat ng battery, 3 kulay yan. Isang green, white, at blue-white. Ayan. Doon tayo sa green. Yan ang park light. Yan. So pag nagbuhay tayo ng park light, alam ko kulay puti ito eh. Yan. Natesting ko naman na yan na hindi nakakabit ang source ng park light ay gumagana naman yung turning light. Kaya pwede tayo sa park light na kahit nakapatay yung puti, gumagana pa rin yung orange niya. Sequential light yan mga boss. Tapos dito sa right side, 3 kulay yan. Pink, white, black, at green. So doon din tayo sa green park light. Yan. Okay? Tapos yung canceller niya nakakabit na rin. So ididikit ko na lang yan. Paano ko nakuha yun? Ganito lang. 'Di ba itong test light natin? Isaksak niya yan, in-unplug ko to. Isaksak niya yan doon sa kabila, sa white. Kasi yun yung ground eh. So itong pink, turning light. At itong kabila, park light. So ito, nilagay ko sa ground dito. Tapos sinundot ko lang yan. Kung alin yung nabuhay sa test light natin na naka-park light, so doon tayo mag-tap. So kung makikita nyo naman, kulay green parehas. So, kahit di na kayo mag-test light, kulay green agad yun. Yun ang park light. Yan, okay? So, ididikit ko na lang yan dito siguro. Lilinisan ko muna. Basta doon sa hindi maaabala yung ating headlight pagka ibabalik na natin. Okay? So, ipakita ko na lang sa inyo mamaya kapag ka nainis ko na yung mga wirings niya. At dyan ko na nga nilagay mga boss yung ating canceller. Ayan, pagka magtatalop kayo ng wire mga boss dito, uhubarin nyo yung insulator. Medyo gitna kayo mag-tap para pagka binalit nyo yung hose, yan, hindi siya mahahalata. Okay, di gaya nung iba na dito lang sa bungad magtatap ay kitang-kita yung pinagbuhulan. Dapat i-adjust nyo itong insulator na ito. Uhubadin nyo yan hanggang sa yung pinakasagad niya, saka kayo magtatalop ng wire para pag binalit nyo yung hose, yan, nandito yung pinagtapan ko sa part na to. Okay, so yan lang yung nakalabas niya. So pagka ipo-pull out natin to, pag binalit natin yung hose, ganun lang. Walang makikitang marking ng pinagtalupan. So dito, ganun din yan. Tapos dito ko naman nilagay yung canceller niya. So yun. Doon sa pagkakalas ng ating headlight, same lang din yan pagka ibabalik na natin. Okay? Ibabalik na natin tapos ay titestingin na natin muna. At ayan na nga mga boss, na-set up ko na or nailagay ko na yung yung headlight. Pero yung grills hindi pa. Tapos dito nga pala, pahabol ha. Kunin nyo yung original clip no orange na turning signal assembly. Yun. Kabit nyo ulit yun dun. Makikita nyo naman yan. Same lang din dito. Yan, kinuha ko yung original clip niya para maibalik ko lang din yung clip niya, syempre. Yan. So, ganyan na itsura niyan. Okay. So, ayun. Ibabalik ko na yung grills.
At ayan na nga mga boss, tapos na. Yan yung itsura ng ating headlight. Pinalitan na natin ang turning light assembly. Ayan, okay, tatanggalin na natin yung plastic para magkaalaman na. Yun, oh. Tapos dito sa kabila. Yan yung itsura niya mga boss. Okay. Yan yun. Tapos, ang itsura nung stock natin ay are. Ito yung bago. Ito yung original or yung stock. Okay. So, titestingin na muna natin to. Okay, titestingin na natin yung park light tapos ay turning signal or yung hazard. Check natin. Okay, unang buhay. Park light. Okay. So, yan ang ano yan. Tapos headlight. Park light. Unang buhay yan ay running light. Yan. Tapos, turning light tayo. Okay. Yan yung itsura niya. Tapos ay turning right. Yun. Okay. Tapos ay hazard natin. Yan yung hazard naman. Okay. Tapos yan, kahit patay ang ating park light, check natin. Kahit patay ang park light natin, pag nag-turning light tayo, all goods pa rin yan. Yan. Check natin doon sa right side. Okay. Tapos hazard. Okay. Yun, oh. All goods. Okay, ayos sa mga boss. So nakita nyo yung ilaw ng ating bagong kinabit na turning signal assembly. Sequential light. Yan. Sa park light siya nakasama. Okay, ayos. Toyota FJ Cruiser. Installation lang no turning signal light, sequential light. Okay. Thank you, thank you.